Yon. Good morning, good morning, good morning. Isang magandang araw at masarap humigop ng mainit na taho. Ngayong araw nga pala, ipipitas kami ng gulay doon sa taniman sa lote at kasama na naman itong mga to. Kahit di tinatawag itong mga asun to ayun kusang sumasampa. Dumiretso nga muna kami dito sa bagong daan at ang nagdadrive etong mahal kong anak. Gusto niya daw mag-practice mag-drive kaya dinala ko siya dito. Wala pa kasing gaano nagdadaan dito dahil papuntang bukid to, kaya safe pang pagpraktisan. Kagandahan nga pala dito sa aming bayan ay dumadami na yung alternate road. Di mo na kailangan dumaan dun sa may rough road. Presko at masarap din yung hangin dito. Kaya may time sa hapon nagpupunta rin kami dito para lumanghap ng sariwang hangin. Ayan, napaka-press talaga. Yun yung mga aso. Nakalayo na, tumakbo na dun tong mga aso to. Hirap pa naman tawagin na yan. Sige, habol kayo dyan. Bullshit ng mga aso to. Sama kasi nasama Iwan ko dyan kukulit ng mga aso to. At andito na tayo para pumitas ng sitaw, malunggay at ang iba pang klaseng gulay. Pitas din ako ng lemon, ibababad ko sa tubig tsaka inumin ko. Ugaliin na natin kumain ng masustansyang pagkain gaya nitong mga gulay at saka yun, prutas, miracle fruit yun, napaka-healthy. At saka may prutas din dito, siyempre yung mangga yan, hindi pa lipas, may mga bunga pa siyang mapipitas. Iba talaga pag mga healthy pagkain yung pinapasok mo sa katawan Alam mo yun, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Kaya pansin nyo sa mga lolo at lola natin, di ba ang lalakas nila? Kasi nung araw ang kinakain lang nila yung mga nakukuha nila dun sa paligid ng bahay nila. Yung mga dahon-dahon gaya ng talbos ng kamote, saluyot, kulitis. Di pa daw kasi uso karni nun. At kung may karni man, yung karni nila organic. Walang mga feeds kung ano-ano kasi kinakain lang ng mga hayop nun. Mga damo-damo lang. Kaya naniniwala din ako ang pampahaba ng buhay nasa kinakain din yan. At liglig nga din sa bunga tong sito na to. Yan, may nakasahid pa sa lupa. Teka, pitasin ko lang. Masarap nga pala tong i-adobo. Sahugan mo lang ng kahit hindi karne. Yung tinapa lang na himay-himayin mo. Naku, masarap na yun. Tapos pag gusto mo magbulang lang, mag-isa ka ng bawang, sibuyas, kamatis, lagyan mo ng bagoong. Talo-talo na yun. Kami mga taga-norte nga pala, maraming klase ang tawag sa pagluluto ng gulay. Gaya ng bulang lang, inabraw, o kaya ay pinakbet. Pitas din tayo ng saluyot. 10 puno lang yan pero ang daming talbos. Kailangan lang dito lutuing mabuti kasi high in fiber ang saluyot. At eto, hindi ko kailangan ma-miss ang dahon ng kulitis. Pero yung tumubong kulitis dito, hindi ito yung native. Malalaki kasi yung dahon na to. Yung native na to, yung maliliit lang ang dahon. Tapos mababa lang yung puno niya. Eto kasi tumataas to ng halos gagataon na Pag pitas ka ng pitas, mas lalo sang yumayabong sa mga dahon. At di makukumpleto ang aking gulay kung walang dahon ng malunggay. Favorite ko to Ayon sa pag-aaral, ang dami nakukuha ang benepisyo sa pagkain sa gulay na to. Ang scientific name nga pala ng gulay na to ay Moringa oleifera. Yan, na-search ko na naman sa Google yan. Teka, baliin ko lang tong isang big kiss na sanga. Yan, lumalaban pa. At pitas tayo ng bunga niya, itong hagod. Ito na ang aking mga napitas. Meron ditong saluyot, kulitis, malunggay at saka sitaw. Yun nga palang sumobra ay pwede pang ibenta. O diba? Ayan, mga nakatali-tali na. Habang pinuputol-putol ko tong sitaw ay nagigisa na ako ng bawang, sibuyas at kamatis. Ayan, sobrang linis na hugas na yan, insan. Mekos-mekos lang. Nalalanghap ko na ang sarap. Ayan, naglagay na rin ako ng kalabasa at inibabaw ko tong hagod na napitas kanina. Yung mga sitaw at mga dahon-dahon na gulay, andyan nakailalim yan para mas malutong mabuti. Sarap talaga.